Yun. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, kumita na nga po ng limpak-limpak na salapi itong abogado nga ni Digong sa ICC na si Nicholas Kaufman. So, bale, estimated na nga po natin, no? Kulang-kulang na ngang kalahating bilyon ang binayaran ng pamilya Duterte bilang legal fees kay Nicholas Kaufman. Tandaan nyo bilyon, kalahating bilyon. B as in baboy. Parang si Sarah, baboy. O, di ba? So, dahil nga po dito mga ka-Streetwise, no, it will just create more question than answer. Kasi, ang unang tanong natin dito, saan kukuha ng pera ang pamilya Duterte ng ganong kalaki? So, magkano ba yung sweldo ni Digong mula nung siya ay naging mayor? Estimated na nga natin 100,000 a month, 130,000 a month, di ba? Magkano yung sweldo nga po ni Sara? No, bilang mayor, ganun din. Tapos, magkano rin ba yung sweldo ni Digong nung siya po ay naging presidente ng Pilipinas? So, 300,000 a month. So, ang point ko dito mga kababayan, kahit po na magtumbling-tumbling po ang mga pamilya Duterte po dyan, malabo po nilang makuha yung ganyang kalaking pera kung ang pagkukuhanan lang nila ng income ay galing sa politika. O, di ba? At bukod dun mga kababayan, dahil nga po sa malaki na nga itong binabayad na nga ni pamilya Duterte nga po dyan kay Nicholas Kaufman, umabot na po sa punto na pati po politika ng Pilipinas, pinapakialaman na po ni Nicholas Kaufman. So pag-usapan natin yan, natin nyo to Okay. So ito, nabalita to nung isang araw pa ata to, no? Di ba? Sabi dito, PBBM tunay na prosecutor sa ICC. Case ni Digong Attorney Kaufman. Di ba? Tingnan mo So ngayon na pinapalabas ngayon dito ni Kaufman, politika daw po yung naging motivation kung bakit pinahuli ni PBBM si Digong. So alam niyo kung anong point natin dito, 'di ba? Kahit sabi mong for the sake of the argument, kahit sabi mo na politika 'yan, hindi po makakatulong 'yan sa kaso ni Digong. O 'di ba? Tandaan niyo meron pong tatlong paraan para makatakas po si Digong. Para makalaya dyan sa ICC, unang-una, interim. Tapos pangalawa, matapos nyo yung kaso. O pangatlo, kidnapin ninyo. So ano magagawa dito na sinasabi ni Kaufman? Ganyan po talaga. Pati po internal na usapin po ng politika sa Pilipinas, pakikialaman ni Kaufman, ikaw ba naman, bayaran ka ba naman ng 140 million a month? Di ba gagawin mo talaga lahat para tuloy-tuloy po yung gripo? So, tingnan nyo to So, basahin natin itong statement nga po ni Kaufman. So, sabi niya dito, naniniwala si Atty. Nicholas Kaufman, lead counsel ni former President Rodrigo Duterte na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tunay na prosecutor sa International Criminal Court, ICC. Case at ginamit ito para sa kanyang political campaign. Kita nyo, di ba? Sabi ko sa iyo alam nyo, hindi ko talaga makuha yung point. Tandaan natin mga kababayan, na underwhelming po talaga yung naging resulta po ng alyansa po na yan ni PBBM nung nakaraang eleksyon. At ako naniniwala po ako doon na malaking factor po kung bakit nga po underwhelming yung mga nanalo nga po dyan sa alyansa na yan. Kasi nga po, pinaresto si Digong. Ang dami pa rin po kasi tangang DDS Di ba? Ang dami pong tangang DDS. Kaya po, di ba? Medyo pangit po talaga yung naging yung nangyari nung resulta ng eleksyon. Di ba? So, ewan ko dito kay Kaufman kung anong pagsasabi nito. So, sabi pa dito, I think the real prosecutor in this case is actually in Manila. Sitting in his palace, he is the person who threw President Duterte over there to The Hague. He is the person who used the office of the prosecutor as a tool in his political campaign and it won't work ani ni Kaufman. Di ba? So, ang ibig sabihin nito, si PBBM daw po yung prosecutor ni PBBM. Tama ba? Hindi. Ang sinasabi ni Kaufman pala, sorry. Ang sinasabi pala ni Kaufman, si PBBM daw po yung prosecutor ni Digong. Una sa lahat, mga kababayan, ang laking kabulshitan po nun. Kasi hindi naman po kasi abogado si PBBM. Ekonomista po yun. So, paano siya magiging prosecutor? Ganun talaga pag binayaran ng malaking pera. Ganun talaga, di ba? Sabi niya pa dito,
Sinabi rin ni Kaufman na mapapadali ang pagpapabalik sa Pilipinas ng dating Pangulo kung ang gobyerno mismo ng Pilipinas, partikular ang Pangulo ang hihiling sa ICC. Tingnan nyo, di ba? Tanga rin talaga to, no? Abogado ba talaga to si Kaufman? Mga kababayan, yung jurisdiction po ni Digong wala na po sa Pilipinas, nasa ICC na. Parang ano ba? Pati ba ito si Kaufman nagiging troll na din? Kasama ba sa bayad kay Kaufman yung maging troll farm? Ito pustahan tayo. Oh. Wag naman sana mangyari, pero kung sakali man na si Sara po maging presidente ng Pilipinas, hindi pa rin po makakalaya yan si Digong. Kailangan niyang tapusin yung kaso niya doon. Oh, kung hindi siya makakalusot sa interim. Diyos ko namang si Kaufman na to. O, so tingnan nyo to O, so ito yung video ni Kaufman. Sabi nito, tanga pala to no? Oh. In this case is actually in Manila. Basta Briton talaga, bilis magsalita. Sarap sampalin ng ano nito. O, tingnan yung sabi niya dito, I think that the real prosecutor in this case is actually in Manila, sitting in his palace. He's the person who threw President Duterte over here to The Hague. He's the person who used the office of the prosecutor as a tool in his political campaign, and it won't work. O, di ba? So, yun ang sabi ni Kaufman, no? Ewan ko dito. Actually, mga kababayan, hindi po ito yung first time na nangyailan po si Kaufman sa politika ng Pilipinas. Actually, meron pa siyang statement last week. Tingnan nyo to, Ito, bobo rin talaga to. Alam nyo, dyan ako nainis Yung comment ng wala naman palang alam, daming dides na ganyan So ito, sabi ni Kaufman dito, no? Sabi dito ni Kaufman, no? The electorate showed its clear desire for the former president's return to the Philippines and its total rejection of the Marcos government bent to attempt stamp out his legacy. Hindi pala ito. Yung isa pala, wait. Hindi pala ito. Ay, wait. Hindi, tama pala. Oh, sorry, tama pala. Sensya na, pagod na kasi ako. Tama pala na. Oh, so sabi ni Kaufman, yung resulta daw po ng eleksyon nung nakaraang 2025 nga, no, yung pagbabalik niya daw po ni Digong bilang mayor ng Davao, isa daw pong desire ng Filipino people na para, di ba, to stamp out the legacy of President Duterte. Mga kababayan, tanga ba talaga to si Kaufman? Hindi po Davao City ang buong Pilipinas. Hindi porket nanalo po si Digong sa Davao, ibig sabihin nun, buong Pilipinas na yon. Sabi ko sa inyo hindi po ito yung first time na nangialam si Kaufman sa sa politika. At ng politika ng Pilipinas, pangalawa na po. Hindi nga pangalawa to, maraming beses na nga to. So ngayon mga kababayan, ganyan po talaga kasi mga ka-streetwise to. Ikaw ba naman, ito nakita ko to sa Rappler March 25 ba tong na to? Itong article na to. Sabi dito, hype and myth making about Nicholas Kaufman. So may nakalagay dito mga kababayan, no? Sara had also announced that they would apply for legal aid with the ICC. Legal aid po. No one knows how much Kaufman charges for lawyer's fee. One speculation said it could run up to 2.5 million per month. $2.5 million per month. So, kung ko-convert mo sa Philippine peso, 140 million pesos per month. So, ngayon mga kababayan, from March, April, May, June na nga ngayon, March, April, May, June, 4 na buwan na nga, di ba? So, kalating bilyon na pala. Kalating bilyon na pala yung nagastos po na pamilya Duterte para po dyan sa legal fees nga po ni Nicholas Kaufman. So, ang tanong nga natin dito, saan galing yung pera? Paano nakakapagbayad po ng ganyang kalaking pera ang pamilya Duterte kung sila po ay naging mayor lang, congressman, at saka si Digong nga, presidente. Actually, 500 billion. Pondo na po ng DepEd yun, noong 2016 ata. Isipin nyo yan, 1/8 ng budget ng Pilipinas isang taon na yun. Ay, walang wala mga dides, hindi nyo man lang naisip yun. Saan kukuha ng ganong kalaking pera ang mga Duterte para po bayaran si Nicholas Kaufman? Kasi kung hindi na po nagbabayad at walang kakayahan magbayad po ang pamilya Duterte yan kay Kaufman, nilayasan na po sila ng abogado na yan.
Wala, hindi nyo naisip, tanga kayo eh. Oh, bobo. Oh, by the way, mga kababayan, no, mukhang madodoble pa nga tong bayad nga po nila Digong. Tsaka ni Sara. Kasi mismo si Sara mismo, di ba? Kasama daw sabi niya mismo kasama daw sa ICC arrest list. Oh. Sara Duterte believes she's on ICC arrest list. Niniwala ba kayo dito? Well, kasi mga kababayan na kung meron talagang arrestuin dito, malabang si Bato yon. At saka sila Albayalde, sila Danao, sila Leonardo, malamang sila. Pero si Sara mukhang later pa yan, di ba? So ito, may balita pa nga to dito. Ay, actually, kumukuha lang ng simpatya yan si Sara, papaniwala kayo dyan. Pero mas magandang maaresto siya, pero kung hindi muna siya yung maaresto, yung mga pulis muna nakasabwat ni Digong. Actually, may report pa nga dito sa News 5 to, panoorin nyo to. Ng International Criminal Court. Wait, yan. Ito. Sige. Sunod na umanong paaresto ng International Criminal Court o ICC si Vice President Sara Duterte. Base yan sa impormasyong nakuha umano ni Senator Amy Marcos. Nasa frontline balitang yan si Mean Los Baños. May impormasyong nakuha si Senadora Amy Marcos na posibleng ipaaresto na rin daw ng International Criminal Court o ICC si Vice President Sara Duterte. There are also allegations that several weeks ago, a draft was mooted involving a warrant of arrest of 5 police officers, including Senator Ronald Bato de la Rosa. Of late, there has been a rumor, once again, that the Vice President will in fact be issued by the ICC a warrant immediately. Tumanggi at Immediately, bobo talaga dun si Amy, no? Papaniwala ba kayo dito kay Amy? Walang yan to. Di ba si Amy rin yung may sabi na na nakatutok na yung missile ng China sa Pilipinas? Gaga talaga tong ganyan na yupak na to. Hindi, di ba? Mayroong binalita si Amy dati niyan eh. No, na yung missile daw po ng China nakatutok na rin sa Pilipinas. O so, nasan na yun, Amy? Putragis ka, napakasinungaling mo. Kakadikit mo yan sa mga Duterte at kay Kaufman. Puro kayo fake news, buka ka ng ina kayo. Senadora na pangalanan ang kanyang source. Nitong linggo, sinabi ni VP Sara na nakarating na rin sa kanya ang bali-balitang ipaaresto siya. Oo, na ako sa listahan. Daghan kaayo mi. Ano naman, Bisaya na naman. Diyos ko na yan. Tagalog ka nga. Nakayop na yan. Alam nyo, nakakatawa kasi dito, no? Ang gusto pa ni Sara Duterte, no, na maging House Speaker, si Pulong. Si Pulong ba, nakita nyo ba, nagtagalog ng diretso yun? Bobo nga mag-English yun eh. Tapos House Speaker? Saan ka nakakita ng House Speaker na hindi marunong magsalita ng Tagalog? Kayong mga dides talaga, kayo namumuro talaga kayo. Sobrang katangahan ninyo eh, no? House Speaker, Pulong Duterte. Hirap nga mag-Tagalog. O kaya nga pangalan, House Speaker. Ibig sabihin nun, tagapagsalita ka ng Kongreso. House Speaker nga eh. Pagkatapos, di marunong mag-Tagalog, bobo mag-English. O ngayon, nagbibisaya ka na naman, walang yaka. O ba? Nga naa sa listahan sa ICC. Kung ipaaresto man daw si VP Sara, tiniyak ni Senator Amy na haharangin niya ito. Muli niyang iginiit na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Samantala, ibinunyag din ng senadora ang umano'y master plan ng gobyerno para pabagsakin. Tigilan mo ako, Amy. Well, actually, lumang balita na yan, no? Pero by the way, kung usaping jurisdiction na naman yung pag-uusapan natin, meron po talagang court decision, ang Supreme Court, na nung tayo po ay member pa ng ICC, may jurisdiction po ang ICC sa atin from 2011 to 2019. English po yung nakalagay doon. Ewan ko lang kung pag binasa nyo, iba yung pakakaintindi ninyo, pero malinaw naman po talaga doon na hindi porket na tayo ay nag-withdraw na, eh yung mga responsibilidad natin bilang state party nung tayo ay member pa ng ICC, eh mababaliwala din, especially kung ito po ay kaso. Sumasakit ang ulo ko sa kabobohan ng mga to, no? Ay nako. So yun mga babae, so kayo po, no, nung masabi nyo nga po dito, sa limpak-limpak na salapi nga po na nakuha nga po ni Nicholas Kaufman. So ano ba, mapapasana all na lang ba tayo? Sipin mo, di ba, magchichismis ka lang eh, no? O pakialaman mo lang yung politika ng Pilipinas, puta, ano ka na, di ba? Kalahating bilyong piso kaagad yun, Diyos ko. So kayo, sa tingin ninyo, saan nakuha ng pamilya Duterte po yung pambayad po dyan? Kasi mukhang wala pa namang legal aid ata yung pamilya Duterte, wala pa eh. Alam ko wala pa, di ba?
No? So yun, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, di ba? Pa-like, pa-subscribe at hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga ka-Streetways. So kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat and bye-bye.